Nung nakaraan, binantaan ni Draymond Green itong si Dillon Brooks na babawian siya dahil sa ginawa kay Steph. Pero si Gillespie, yung binanata ni Draymond, tinira ba naman sa likod? Parang ang sagwa. Nakipagsagutan pa kasi sa referee kaya nabigyan ng double technical. Si Dillon Brooks pangiti-ngiti na lang habang umaalis itong si Draymond Green. Parang naisip ni Brooks na kalusot siya sa gantay ng mga player ng Golden State. Dahil si Butler, binato siya ng bola sa dibdib, hindi tinawagan ng technical, delaying of game lang. Si Coach Steve Kerr naman nagreklamo sa post-game interview na bakit si Dillon Brooks nung sinapak niya si Steph sa may sikmura hindi na-eject sa game. Si Draymond Green na-eject. Nakipagsagutan ba naman sa referee, tinawag pang white boy si Gillespie. Hindi naman kasi mai-eject si Draymond kung hindi siya nagreklamo ng matindi sa referee. At mas mainit kasi siya sa mga official. Nangangating i-eject siya sa game. At least first time niya ngayong season ma-eject. Late December pa. Ito nabasa ko lang mukhang gustong matalo talaga yung Golden State sa game na yun Dahil ang headline na-eject si Draymond, natalo pa ang Golden State versus Suns. Hindi ko alam kung nagkamali dun. May editor-in-chief pa tong mga website na to. Imposibleng hindi nakita. Nakabawi naman si Steph, 28 points, 10 rebounds, 6 assists at since bumalik si Steph, meron silang record na 1-3. Pero ang average ni Steph, 32 points, almost 7 rebounds, 5 assists, 48 and 44. Nasa 6 na 3-point shot pa si Steph. Bumalik siya sa dating form. Ito naman yung dating nangyayari kay Steph na tumataas yung laro niya kapag galing injury. Yun nga lang, hindi masabayan ng kanyang mga ka-teammate. Si Butler ngayon lang ulit ata nagpakita. Naka 31 points noong nakaraang game, another 25 naman sa sumunod. Parang mapipilitan talaga atang ibalik si Klay Thompson. Ang Denver Nuggets naman laglag sa home court nila ulit versus Houston Rockets. Nagtaka pa yung coach ng Nuggets bakit siya na-eject ng game. Ang lutong ng mura halos ibigay ng libre. Nagkainitan pa si Bruce Brown at si Kevin Durant. Ang tatapang ng dalawa sa post-game interview. Sabi ni Bruce Brown kung pwede lang makipagsuntukan sa NBA na walang multa gagawin niya. Si Kevin Durant naman sinabi muntika na siyang mag-cross the line dito kay Brown. Hanep, ang pinagmulan lang naman kasi noon nung tinawag ni Kevin Durant na bump itong si Bruce Brown. Sa Tagalog parang baliw. Baka kasi sinabi nitong si Bruce Brown kay Kevin Durant, my one championship is better than yours. Mali pa yata yung English ko dun. Disrespectful naman talaga yung sinabi ni KD. Kaso maaasar talaga yung Nuggets kasi hirap silang manalo sa kanilang home court. Hindi rin makita kung bakit. 8-5 record na ang Nuggets sa kanilang home court ngayon. Nasa 2-1 pa ang Rockets sa series. Nasa kanila ang tiebreaker. Meron pang isang game, home court ulit ng Denver. Maganda tong maglaban sa playoffs Jokic versus Kevin Durant at Sengun. Bakbakan talaga yung dalawa. Parang nakukuha na kasi kung paano pigilan ng dalawa itong si Nikola. Ang Lakers naman short-handed na tinapatan ng isa sa worst team sa West, ang Class A na LA, ang Clippers. Tatlong main player ang wala sa Lakers. Si Hachimura biglang nanakit ang betlog, may groin injury. Nasa questionable status naman si Hachimura at inaasang hindi magtatagal na mawawala siya sa lineup. Si DeAndre Ayton naman merong elbow injury na nakuha niya last game versus Utah Jazz. Katulad din ni Hachimura, dun din niya nakuha ang injury. Si LeBron nakalusot naman sa malalang injury kasi nung akala sa game sa Jazz, tinamaan siya ng MCL injury. Pero pinagpag lang ni LeBron. Nakalaro pa rin naman si LeBron versus Clippers at nasa 7 points ata siya first quarter pa lang. Si Austin Reeves babalik dapat ngayon galing sa calf injury based on sa timeline na binigay ni JJ Redick. Pero ang sinabi na lang niya sa pregame interview, si Austin Reeves hindi na aabuti ng isang linggo na mawawala pa sa lineup ng Lakers. Si Luka naman na injured. Parang bumalik na naman yung kanyang injury na leg contusion. Hindi na siya naglaro ng second half versus Clippers. Hindi rin malinaw kung saan niya nakuha yung injury at hindi rin alam kung gaano katagal mawawala si Luka. Ito yung injury na hindi mawala kay Luka. Ang tagal na niyang iniinda yung injury na to. Kasi kapag playoffs, inilalaro pa rin talaga niya kapag meron siyang leg contusion injury. Pero kapag regular season, ipinapahinga niya. Magkabilang binti na to or paa. Kapag nagkaroon ng injury, yung kanan at gumaling, yung kaliwa naman ang susunod. Parang paikot-ikot lang yung injury ni Luka na yon.
Na-injured na kasi yung binte ni Luka last November. 3 games din siyang nawala nun. So hindi alam kung parehas lang din to nung nakaraan. Tinalo naman ang Clippers ang Lakers. Si LeBron na lang ang naiwan na matibay 36 points, 4 rebounds, 3 assists. Sa Clippers naman nawala si Zubac na injured din. Si Kawhi 32 points, 12 rebounds, 12 free throws. Si James Harden naman meron 21 points at 10 assists. So tiningnan ko din yung mga nakaraang games ng Lakers at Clippers. Kapag tinalo kasi ng Clippers yung Lakers, nagkakaroon sila ng momentum. Ito yata yung iniintay nila ngayon na makabawi. Ang sunod pa kasing game ng Lakers, December 24 PH time, kalaban ulit ang Phoenix Suns. At kahit papano, meron 3 araw na pahinga at after nun, 1 araw na pahinga naman bago makakatapat ang Houston Rockets sa Christmas game.